Welcome to my YouTube channel! Samahan niyo po ako at magtsaa po tayo ngayon bago po tayo magkwentuhan. Ang ating signature. I'm wearing yellow today with my yellow teacup at ang aking yellow headband. Actually, yung headband ko hindi naman actual yellow color eh. Parang medyo mustard po siya, pero pwede na rin. Okay, so for now, samahan niyo muna ako na mag-green tea. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa bahay kayo at nag-e-enjoy with the family. At alam ko po na ang lahat po ay busy-busy na naman dahil Monday morning na naman po dyan sa atin ngayon. Okay, so ito na ang pinakihintay ng lahat. Magkakaroon na naman tayo ng isa pang topic na pag-uusapan po natin. At ito po ay ang huwag kang gagawa ng hindi maganda sa kapwa mo. Okay, ayan po ay talagang kasabihan at kailangan po nating tandaan at kailangan nating i-apply sa ating mga buhay. Pero bago po tayo mag-discuss at bago po tayo magkwentuhan, samahan niyo muna ako, uminom muna tayo ng tsaa at mag-relax. Okay, so yun pong sinasabi ko, huwag kang gagawa na hindi maganda sa kapwa mo. Ayan po ay in general. Okay, in general meaning, lahat po ng hindi masama, lahat po ng masama, hanggat maaari, bago po ninyo gawin sa kapwa ninyo, pag-isipan nyo po muna. Okay? Dahil bawat ginawa ninyong kasalanan ay mayroon pong katapat na consequences. Mayroon pong katapat na parusa. Okay? Hindi lamang po yan sa iniisip nyo na dahil po kayo ay galit. Okay? Ito po ang maipapayo ko sa inyo. Kapag tayo po ay galit, hanggat maaari, huminga po muna tayo. Huminga, mag-isip kung ano mga susunod na hakbang na dapat po nating gawin. Kasi kadalasan po, kapag tayo po ay galit, hindi po tayo nakakapag-isip ng tama at nakakagawa po tayo ng hindi maganda sa kapwa natin. Okay. So, ganun po ang pinaka-importante. Kung kayo po ay nagagalit sa isang tao, ang gawin nyo po, hanggat maaari, umiwas po muna kayo. Lumabas muna kayo ng bahay. Or kung meron kayong kausap sa telepono at kayo'y merong hindi pagkakaintindihan ng kausap ninyo at kayo'y galit na galit, ibaba nyo muna ang telepono, huminga kayo, at mag-isip po ng 10 beses bago po kayo gagawa ng isang hakbang na maaaring pagsisihan po ninyo habang buhay. Okay? So sabihin po natin na syempre tao lamang tayo na nagkakamali, ano? Natural lamang po yon. Nobody is perfect. Sabi nga, nobody is perfect. Pero ang bawat gagawin po nating hakbang na ikakasira ng ating kapwa at ikapapahamak ng kapwa po natin, hanggat maaari pag-iisipan po muna. Kung po pwede po, i-apply po natin ang ating sarili sa mga gagawin natin. Ilagay po ninyo ang inyong sarili doon po sa taong pinag-iisipan ninyo na masama. Sa palagay ninyo, tama po yon. Sa palagay po ninyo, magugustuhan po yun ng taong gagawa ninyo ng masama. Kasama na po dyan ang paninira po ng isang tao. Kasama po dyan lahat po ng mga bagay na alam ninyong makasasama sa isang tao, pag-isipan nyo po ng 10 beses. Okay? Dahil kapag nangyari na po yan, hindi na po ninyo maibabalik sa dati. Hindi na po ninyo maitutuwid. Kung meron mang mangyaring masama sa pinag-isipan nyo ng hindi maganda, hindi na po ninyo maibabalik ang lahat. Okay? At kung sakali man na humingi po kayo ng tawad, sa palagay po ninyo maibabalik pa sa inyo ang tiwala, hindi na po. Maaaring patawarin kayo. Ayun po ay isang paraan ng isang taong nagagalit
Patawarin po kayo, hindi po para sa inyo. Tandaan nyo yan ha. Kadalasan po, kaya po kayo pinapatawad ng isang tao, hindi po dahil pinatawad niya kayo, kung hindi dahil po sa sarili niya. Ayaw po niyang magkaroon ng pasanin. Ayun po yun. Number 1 po yun. Ayaw po niyang magkaroon ng bigat sa kanyang dibdib na dinadala na merong isang tao na may ginawa sa kanyang masama, pero despite that, napatawad pa rin po niya. Okay? Ayun po ay para ma-release ang kanyang bigatin sa loobin. Okay? At meron naman din pong mga tao na ginawa ninyo ng masama at napatawad kayo. Sa palagay ninyo, may babalik pa ang dati? Hindi na po. Maaaring napatawad na po kayo, pero hindi na po nila pwedeng ibalik ang mga dating pagsasama. Yun po yun eh. Kaya napaka-importante po na bago po tayo gagawa ng isang bagay, pag-iisipan po nating mabuti. Kung tayo po ay nagagalit, iwasan po nating makapagsalita ng masama. Hanggat maaari, huminga po tayo, lumabas ng bahay, at pag-iisipan ang bawat hakbang na gagawin po namin. Alam ko, hindi po mapipigilan yung magalit eh. Hindi po mapipigilan yung magsalita ng masama eh. Pero syempre, tao lamang tayo eh, no? Para hindi mangyari yung mga ganon. Pero wag po sanang dumating sa isang bagay na talagang pagsisisihan po ninyo. Yung pong gagawa kayo ng hindi maganda sa kapwa ninyo na talagang napaka-worse at maaaring later on pagsisihan ninyo. Ayan po ang isang bagay na hindi na po maibabalik. Okay? Katulad po, halimbawa, sa loob ng bahay, nag-away ang mag-asawa, tapos nagkaroon po ng hindi magandang nagkapalitan ng mga sagutan na hindi magaganda. Nagkaroon po ng mga salita ang hindi matanggap ng isa't isa. Okay, hanggat maaari, iwasan po natin yan. Kasi yan po ang nakakasira sa relasyon. Sa pamilya, sa magkakaibigan, yan pong mga salitang hindi magagandang nakakasira po ng relasyon ng mga tao. Ang mga pag-iisip ng masama sa kapwa ay hindi po maganda yan. Isipin nyo po, bago kayo gagawa, yun nga katulad ng sinasabi ko sa inyo, bago kayo gagawa ng isang hakbang na pagpaplanuhan ninyo ng hindi maganda ang kapwa ninyo, isipin po ninyo kung tama po yan. I-apply po ninyo ang sarili ninyo. I-apply ninyo ang sarili ninyo na kung kayo yung tao na pinag-iisipan ng masama sa palagay po ninyo, magugustuhan ninyo. Siyempre, hindi. Okay. At isipin din po ninyo ang magiging consequences sa mga hakbang, sa mga masasamang hakbang na gagawin ninyo laban po sa tao. Kaya hanggat maaari, mag-isip po muna tayo ng 10 beses bago po tayo magpaplano ng hindi maganda sa kapwa natin. Pero for now, I need to drink my green tea. Okay, so masyado tayong nagiging seryoso eh, no? Medyo loosen up muna tayo ngayon. Let's loosen up a little. Nag-coffee na po ba kayo? Maganda na kape, maganda na po ng breakfast ang mga nanay, maganda na po ng breakfast. At tayo po yung magkwentuhan. Habang nakikinig po kayo sa akin, mag-ano po kayo, magkape kayo, samahan ninyo ako, kayo yung nagkakape, ako po naman ay nagtsatsaa. Ang sarap ng green tea. So yun nga po, katulad ng sinabi ko, bago po tayo gagawa ng isang hindi magandang bagay sa kapwa natin, pag-isipan po natin ng 10 beses. Ang gawin po natin, ilagay natin ang sarili natin sa, kunyari tayo yung pinag-iisipan ng masama, sa palagay ninyo, magugustuhan nyo ng kapwa ninyo, sa palagay ninyo, tama po yung mga ginagawa ninyo na pag-iisip ng masama sa kapwa.
Ang isang bagay po na magagawa ninyo na mali, ayan po ay walang kapatawaran. Yung mga ganyang bagay po na ginawa ninyo sa kapwa ninyo, kung hindi man tumama sa inyo ang balik o tinatawag na karma, matakot po kayo. Maaaring sa pamilya ninyo, sa anak ninyo, o kung sino man na malapit sa inyo ang magbayad sa mga ginawa po ninyong kasalanan. Okay? Kaya hanggat maaari, sinasabi ko po sa inyo, huwag tayong gagawa na hindi maganda sa kapwa. Okay? I mean, kung po pwede, tumulong na lang tayo. Ngayon, kung wala tayong maitulong, huwag tayong gumawa ng hindi maganda sa kapwa natin. Ang iba naman, kaya po nakakagawa ng hindi maganda sa kapwa dahil po sa inggit. Okay, yung po namang mga naiinggit dyan, hanggat maaari, well, kinainggitan ninyo ang tao, gawin po ninyong inspirasyon ng isang tao. Huwag po yung kaiinggitan ninyo tapos gagawa ninyo na hindi maganda. Kasi po ang mangyayari po dyan, hindi po yung taong ginawa ninyo ng masama ang mamalasin, kung hindi kayo po mismo ang mamalasin sa buhay. Sabihin ninyo, nakaisa ako, ganon, ganito ang ginawa ko. Lumubog siya, ganito ang nangyari. Pero sa palagay ninyo, nakalamang na po kayo? Hindi po. Matakot po kayo sa karma. Ayan po ang pinakamatindi sa lahat. Dahil pagka ang karma po ang naningil sa inyo, lahat po ng meron kayo kukunin po talaga sa inyo. Ayan po ang isang bagay na wag po nating gagawin. Okay? Ang magplano po tayo ng hindi maganda sa kapwa natin. Ang mainggit po tayo dahil yan po ang pinagmumulan ng hindi magandang pag-iisip sa kapwa. Kasi ang iba po, pagka nainggit, pinag-iisipan po nila ng hindi maganda ang kapwa nila. Pinagpaplanuhan po nila. Huwag pong ganon. Magplano kayo ng maganda para sa sarili ninyo. Nainggit kayo sa kapwa ninyo? Well, gawin nyo siyang inspirasyon. Ang gawin ninyo, gayahin nyo siya, magsipag kayo para kayo din po ay umasenso. Pero para kayo po ay magplano na hindi maganda sa kapwa ninyo dahil nainggit kayo at gusto ninyong lumubog ng inyong kapwa, magpaplano po kayo ng hindi maganda, wag pong ganon. Hindi po maganda yon dahil hindi po natutulog ang Panginoon. Hindi po siya natutulog at nakikita po ang lahat ng ginagawa natin, kaya matakot po kayo. Kaya sinasabi ko po parati sa inyo, huwag tayong gagawa na hindi maganda sa kapwa. Kung wala po kayong maibigay o maikontribute sa kapwa ninyo, manahimik na lamang po kayo sa inyong buhay at magsikap kayo para po umasenso ang buhay. Ganun po. At hanggat maaari, itigil po natin ang mga hindi magagandang bagay, mga hindi magandang pag-uugali po, kasi po wala pong magandang ibibigay po yan sa buhay ninyo eh. Walang ibibigay na maganda sa buhay ninyo ang pagpaplano po na hindi maganda sa kapwa ninyo. At kahit yun nga, katulad ng sinabi ko, patawarin man kayo ng kapwa ninyo, hindi na po maibabalik ang dati. Hindi na po ninyo makikita ang dating relasyon na ibinigay sa inyo na inyong kapwa. Kasi nadala na po sila sa inyo eh. Nandun na po yun eh. Kumbaga nasira na po ang relasyon, nabasag na po ang pagkakaibigan, nabasag na pong lahat, nawala na pong lahat ang pagtitiwala. Although napatawad na kayo, pero syempre, natatakot pa rin ang ginawa ninyo ng hindi maganda, na kasi baka gawan ulit po ninyo ng hindi maganda ang inyong kapwa. Kaya hanggat maaari, sinasabi ko po sa inyo, huwag tayong gagawa ng hindi maganda sa kapwa dahil later on, pagsisisihan po natin lahat yan. Magsisi man tayo, huli na. Kasi hindi na po kayo may bibigyan ng pangalawang pagkakataon. Okay, mag-sorry man tayo, patawarin man kayo ng mga ginawa ninyo ng hindi maganda, hindi na rin po maibabalik sa dati.
parang nasira na po kasi ang relasyon ninyo sa mga tao eh. Kaya ayun lamang po, gusto ko lamang pong ipaalala sa inyo, sana po itong topic na to ay nakapagbahagi po ako ng konting enlightenment sa mga tao na medyo nalalabuan at hanggang ngayon, yung mga taong merong galit sa kapwa nila ay pinag-iisipan pa rin nila ng masama. Huwag pong ganon. Kung meron po kayong kagalit, kung nag-iisip po kayo ng masama sa kapwa ninyo at hindi po ninyo maiwasan yan, huminga po kayo, magdasal kayo at humingi kayo ng guidance sa itaas. Yun po humingi kayo ng guidance, magdasal kayo kasi minsan po talagang kailangan po natin ng guidance sa itaas. Yun po yun Hindi po pwedeng kung galit kayo Hindi. Iwasan po natin na magplano ng hindi maganda sa kapwa. Iwasan po natin na makasakit ng kapwa natin. Okay? Kung hindi man tayo makatulong sa kapwa natin, huwag po natin silang gawan ng hindi maganda. So, sana po ay nakapagbahagi ako sa inyo ng konting enlightenment. At bago po tayo magtapos, samahan niyo po ulit ako na mag-green tea. Kaya yun nga sinasabi ko, mahirap po ang merong pagpaplano na masama sa kapwa. Hindi po maganda yon. Kaya huwag tayong magplano na hindi maganda sa kapwa. Huwag tayong gumawa ng masama sa kapwa natin. Kung hindi man natin sila matulungan, well, huwag po tayong mag-isip ng masama. Okay? Hanggat maaari, isipin po natin paano tayo makakatulong sa kapwa natin. Yun lamang po. So, sana po ay nakapagbahagi ako sa inyo ng konting enlightenment sa buhay. Well, actually, I'm not really that perfect po. So, yun lamang po. Gusto ko lamang i-share sa inyo yung konting nalalaman ko. At sana po kung meron pa rin po kayong mga gustong i-share sa akin, sa comment section po natin, ilagay po ninyo doon. At maganda po yung bang nagkakaroon tayo ng conversation. Maganda po yun ganon sa ating YouTube channel. So don't forget to click like, comment, and share po my videos. At wag po ninyong kalimutan ang mag-subscribe sa aking YouTube channel. So maraming pong salamat sa panonood. See you guys later! And keep safe po sa inyong lahat. Bye!